po ulit. Ito po ang inyong May Gomez. Ako po ay isang licensed professional counselor and I am connected po sa Amara Counseling and Training Center. Dito po sa ating mga video, tayo po ay nagkakaroon ng pagtatalakay ng mga kaganapan sa buhay, may iba't ibang issue na na-encounter po natin sa atin pong araw-araw na pamumuhay. At madalas po ay nagkakaroon po ako ng idea dahil po sa aking trabaho, kung ano po yung madalas na-encounter ko sa aking trabaho, ay maganda pong pag-usapan natin and it might be helpful for you, bilang kayo po ay nakikinig sa video na ito. And ngayong araw, pinili po natin pag-usapan yung soulmate. Isa pong paniniwala na yung tao ay ideally suited sa inyo. At maaari itong close friend ninyo or asawa. Sinasabi natin or sinasabi ng karamihan, I found my soulmate, nakita ko na yung soulmate ko. And so, madalas po ay nauuwi sa kasalan pag ganyan, But, when you believe na you marry your soulmate, yung feelings will always be positive. Sa simula po yan talagang para kayong laging masaya, nagtatawanan lang, nagtititigan, at walang pagod na magkasama, umaga, gabi kasama mo. Dahil masaya. Soulmate mo siya, At wala kayong masyadong iniinting problema, Yung mga problema sa inyo lahat maliliit at kayang-kaya nyong isolve, Ang problema lang po, sa soulmate, dumarating po yung araw na paggising mo, yung feelings ay negative, And parang wala na yung feeling na dati, At masyado nyo nang namamagnify yung mga problema samantalang maliliit lamang, At ngayon, dumadating yung point na sasabihin mo that you married the wrong person. Ayan. So, alam niyo po yun na minsan para po may pagbulong, ng kaaway, At yung mga deceptive schemes ng kaaway. Nasasabihin sa iyo na you chose the wrong person. Ayan. You married the wrong person. Ayan. At naniniwala ka naman. At sasama yung loob mo, ang bigat-bigat, ng iyong pakiramdam. Because it could be that yung maisip mo na you got stuck, to a bad marriage. Ayan. At paano kang lalabas, So marami pong myth, May mga ilang myth, sa patungkol sa usapang soulmate, At isa po dyan, dahil soulmate mo siya, naniniwala ka, you don't need anymore to work for it. Hindi na kailangan masyadong mag-effort, magtrabaho para sa marriage, para ito ay mag-work at para ito ay mag-last, So, sometimes then, we believe na we really do not have to talk because we are just going to sit all day long, giggling, ayan. Parang ang sarap-sarap lang ng buhay dahil nga soulmate kayo. Sometimes po, we just want to do the same thing, We will always be happy and in love, yan, soulmate kasi, And there is this thing, yung online dating, Recent po, or rather, itong mga panahon na ito, nauso po talaga yan, And nung ako po ay naging guidance counselor, there are a lot of students, college students, na talaga naman po, that they engage sa ganitong mga gawain, nag-online dating. At alam po natin sa online dating, pinagmamatch po, yung compatible, yung compatibility ng dalawang tao. At yun po yung mga gauge nila kung ito po yung gusto nilang maging kadate, So, marami pong ganyan, nakala nila sa simula ay talagang compatible sila, But as time goes by, ma-discover nila na they are very different, So, yung spouse natin, whether they were seen as soulmate or not, is very, very different. Magkaiba po talaga kayo, makikita niyo yan, magkaiba talaga kayo. And
It could be that, no, they just faked it really good nung nililigawan pa lang kayo, no? So, this will set you this will set you up, no, in great disappointment dahil unti-unti niyong nakikita lumalabas yung kanyang mga flaws, no, yung kanyang mga kapintasan, yung kanyang kahinaan, no. Kuripot pala itong taong ito. Hindi pala siya totoong masipag, pakitang tao lang pala. Yung mga ganyan, ano. At hindi naman pala talaga siya romantic, yung mga ganon, no. So, nadi-disappoint kayo, no. So, yung tormenting thought ba to think that you're stuck in this kind of relationship with this person for the rest of your life, no? At yung kala mong compatible kayo, no, ay hindi naman pala. So, most of the time, ang solution po ng mga tao is to separate, no? To separate ways, no? So, sabi nga po na isang quotation, it is not so much, no, how compatible you are, but how you deal with your incompatibility, no? Which is true, di ba? Kaya lang masyado po tayong nakatuon doon sa ideal life na dapat compatible, but that is not reality, no? Hindi po yun ang realidad. So, soulmates are not born. Sorry to say, hindi po yan pinanganak, no? Hindi po sila pinanganak para maging soulmate. Wala pong ganyan, ano? They are made, no, in the trenches of life. No? Sa bawat yugto ng buhay, kailangan po pagtrabahuan mo na ikaw ay maging isang maayos, no, na asawa, karelasyon, di ba? And marriage is really a hard work, no? Totoo po yan. It's really a hard work. I've been married for 30 more years, no? And I have seen that, no, in my experience, no? At dun nga po sa Genesis, no, when God first instituted marriage, sabi po doon, ano, that the man will leave his father and mother and will cleave to his wife. Yung word pong cleave, no, ibig po sabihin nun to pursue with all energy. Paghihirapan mo talaga, no? Magka-problema ka ngayon, babangon kayo, mag-uusap kayo, masinsinan, no? At maayos, para in the end, babangon pa rin kayo, kahit mahirap, kahit na unti-unti, pero andun yung goal nyo, that you stay on, no? Remain, hindi kayo maghihiwalay, walang supuan, no? Okay. So, ang problema po kasi talaga, no, sa mga bago sa relationship, alam niyo yon, yung we work until we get something. Minsan pinaghihirapan mo talaga yung babae, ipag-iigib mo, sisibak mo ng kahoy, no, panggatong, alam mo yung mga ganong kwento, no? And when you get that something secured, then we take it for granted. Dumadating yung point, no, na wala na dahil over-familiar na kayo sa isa't isa. Wala na yung ligawang gano'n, no? Wala na yung mga sweetness, kumbaga, no? So, daily commitment po talaga to love and to serve, no? For better or for worse. Yun po talaga yung marriage, no? And sabi nga po, no, sa isa kong nabasa, no, the greatest marriage or the greatest marriages are not the marriages where two people were born with a silver spoon in their mouth and everything went right. The greatest marriage is where two committed believers or individuals come together, roll up their sleeves, fight the good fight, and you wake up one day and said, you could have left me 50 times but you did not. Ayan. Pakaganda po, di ba? Na talagang you'll always come up or come out victorious sa inyong relationship because you commit, no? Na kahit na ano pa yung harapin natin, magkasama pa rin tayo. Ano man yung hirap, no? Hawak kamay. And that is
the reality of marriages, no? So yung soulmate thing, no? It is just an ideal thing, no? Na kinakatuwaan natin, o pinaniniwalaan natin, hinahanap natin, pinupurso natin. But the truth is, wala po talaga. They are not born, they are made. Talagang you would really want to be that best person for your spouse, for your partner. So yun lang po. Sana po marami kayong natutunan, no? Sa atin pong episode today. And if you liked our video, please click the like button and subscribe dito sa ating YouTube channel. And para kayo po ay ma-notify, no? Sa susunod na ating po magpo-produce na video. So, for now, I say goodbye. This has been your Ate May. God bless you all.